Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Father Lito Ancla, kasalukuyang Rector ng Claret Seminary. And welcome to From the Fuse. Kung inyo pong napapansin, ang mga pari po natin ngayon ay ang kanila pong suot ay kulay pink at atin pong sinindihan ngayon ang kandilang pink. Bakit po? Dahil ngayon ay Gaudete Sunday, linggo ng galak. Tayo ay inanyahan na magkaroon ng galak sa ating puso. Kaya nga po sa ating mga pagbasa po ngayon, atin pong maririnig paulit-ulit sa ating unang pagbasa, magalak tayo. At sa atin din pong ikalawang pagbasa, magalak tayong lagi sa Panginoon. Dahil ito ang pinakamensahe ng Gaudete Sunday. Bakit? Dahil malapit nang isilang ang ating manunubos. Excited tayong lahat sa pagdiriwang ng Pasko. Kaya nga po, parating na rin po ang pagdiriwang natin ng Simbang Gabi. Kaya nga po, ngayong linggo, iniyahan po tayong lahat na atin pong pagnilay-nilayan paano magkaroon ng tunay na galak sa ating buhay. Kaya titinan po natin ang ating ebanghelyo ngayon na kung saan ang mga tao ay lumapit kay San Juan Bautista. Sabi nila, ano po ang aming gagawin? Kaya sumagot si San Juan Bautista. Sabi niya sa mga tao, kung meron kayong sobrang damit, magbigay kayo. Kung meron kayong sobrang pagkain, ibahagi niyo sa iba. At lumapit naman yung mga tao, ano po ang aming gagawin? Sabi po ng mga publikano at sagot po ni San Juan Bautista, huwag kayong maningil ng labis-labis. Katapos, lumapit naman po ang mga sundalo at ang sagot naman ni San Juan Bautista, huwag kayong gumawa ng marahas sa ibang mga tao. At dito natin po titingnan kung paano tayo magkaroon ng tunay na galak ngayon pong panahon ng Adbyento para pagdating ng Pasko, tunay na ganap ang ating pagdiriwang ng pagsilang ng ating Panginoon. Una sa lahat po ay ang pagiging mapagbigay, magbahagi kung alinmang mga biyaya meron tayo, ibahagi natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Yan po, magkakaroon ng tunay na galak sa ating buhay. Ikalawa naman, tayo ay maging tapat. Tapat sa lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin. Dahil yan ay magbibigay din ng tunay na galak sa ating puso. Dahil ang isang taong tapat ay may tunay na pagmamahal sa kanyang puso at siya ay nakakaramdam ng tunay na dignidad sa kanyang buhay. Ikatlo, upang tayo ay magkaroon ng galak, kailangan po nating maging mabait at mabuti sa ating kapwa. Iwasan po natin ang pag-away-away, wag po tayong gumawa ng mga marahas na mga salita, masakit na mga salita, no? Tayo ay maging mahinahon. Kaya nga po, ito ang panyaya sa atin ng ating Panginoon. Sa kanyang pagsilang, naway may tunay na galak sa ating puso at ibahagi natin ang galak na ito. Dahil sabi ng ating na Panginoon, ako ay naparito upang maging ganap ang inyong galak. Kaya at tayo po ay manalangin, no? Na magkaroon nga po ng tunay na galak ang ating puso. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapadala ninyo ng inyong bugtong na anak upang maging tao na katulad namin para ituro sa amin kung paano kami mamuhay ng tunay na may galak sa aming puso upang kami ay maging daluyan ng inyong galak. Gawin niyo pong bukas palad ang aming puso na magbigay at magbahagi sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Turuan mo pong maging malinis ang aming puso at kami ay maging tapat. At turuan niyo po kaming maging mabuti sa aming kapwa upang ang galak sa aming puso ay tunay naming maibahagi at kami ay maging daluyan ng galak sa ibang mga tao. Inihiling namin ito
sa ngalan ng inyong buntong anak na si Jesus. Amen.